Natin ang buhay na Diyos. Tayo po'y magsiluhod, handa ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunchi. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Tigang man na lupa kapag ninais niyang madiligan, mawiwisikan niya at mapapaapaw. Halina kayo mga minamahal ko, damdamin niyong natitigang sa pag-ibig ng Ama. Inyong padiligan at papuspos niya ng lubusan, upang maramdaman yung siya'y buhay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga bang hindi niya mapananauli kung nanaisin niya? Tuyot man na halaman kapag ginusto niya, mapananariwa niya, ugat at mga dahon niya. Maging kanyang mga sangay mapasusuhol niya upang mapalago at mapalabay niya. Poso man na nagkukulang sa tubig, kapag ito'y binomba at pinasalubungan mo, aapaw at tataas ang tubig pataas at malalabas sa kanyang sisidlan. Kaya mga mahal, ang lahat ay may paraan. Kung ang pamamaraan lamang ng Amang hahanapin ng bawat isa, sino nga ba ang katitigangan? Sino nga ba ang mawawalan ng magmamahal at pagmamahal? Ng bagay na pangangailangan at ng kakainin. Kung ang Ama ang masusumpungan, walang kulang sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga
minamahal. Kapag sumasamba kayo, di baga kapag sumasamba kayo sa isang sambahan, binibigyan nyo ng formal na panunuot. Ngunit dahil hindi nyo alam, dapat matutunan. Ano? Sapagkat ang gawain ito ay hindi bahay o tahanan ng pangtao, kundi bahay, tahanan ng Diyos na sasambahan ninyo. Kaya kung maaari, kapag mayroon kayong mga kakilala na gusto magtungo rito, pakisabi nyo naman sa kanila na kahit na lumang damit, kahit na luma lang damit, pwede na. Kahit hindi magara, kahit hindi maganda, yung maayos lamang na maari kang kaaya-aya sa pananaw ng Ama. Sapagkat hindi bawal ang manuot lamang sa pagsamba, kayo'y magnilay. Pag kayo'y pupunta sa isang okasyon, pagpangkasal, pagkasalan, ano susuot nyo? Pag bata ang magdiriwang, magbe-birthday, ano susuot nyo? Pag dibo ng dalaga, anong susuot nyo? Pagpatay, anong susuot nyo? Pag makikipagkasal kayo, anong suot nyo? Parehas ba ng sinusuot ng isang namamasyal ang mag-outing sa swimming pool o karagatan? Mga minamahal, sa pananamit man binigay ng Diyos ang tamang pag-iisip sa tao para gawin niya on. Ngunit walang bawal dito sa dakong ito, kundi ang bawal lamang, ibig sabihin, kung magsusuot kayo, ayon din sa okasyon na tutunguhan ninyo. Tama baga? Kaya sa ibang dako, nagagalit yung iba, magdaramdam ang iba, subalit hindi. Sa Amerika, kapag nagsisimba, naka-formal dress, naka-Amerikana ang mga tao, mga lalaki, nakabarong, at ang mga babae naman ay naka-formal dress. Yun ang tamang pagrespeto sa Diyos. Kaya lang, Pilipinas ito, hindi Amerika. Ngunit, kung sasamba ka, gamitin mo rin ang maayos at kaaya-ayang pananamit. Kaya nga ang mga lingkod, mga alagad, anong kasuotan nila? Naka-blusang puti. At kung ano ang pwedeng eterno mula Lunes hanggang Sabado. At hindi naman nilagay dito yung pantalon o bestida ang nakalagay sa Biblia. Walang ganung nakalagay sa Biblia. Huwag kang magsusuot ng pantalon, huwag kaya kang magsusuot ng bestida o bestida suot mo. Walang nakalagay. May nabasa ba kayo? Nakasuot ang damit? Kung saya, kung miniskirt, kung pantalon, wala. Nasa kaaya-aya, nasa pananaw ng Ama kung paano ka gagawa ng marapat na maging kalugod sa Kanya. Kaya sa mga lalaki naman, yung nakasando, hindi nararapat. Yung nakashort, pagpaumanhin na hindi ikagagalit sa susunod, sa mga susunod. Kaya sa inyong mga tagasunod na, kung mayroon kayong mga kakilala na gustong magtungo rito o may magsasabi sa inyo, nawa naman itama. Sapagkat ang tutunguhan nyo ay sasamba ka muna. Hindi naman pagdakakaraka-raka, wika nga, ay kaharap mo na ang pinuntahan mo, tao. Sapagkat kailangan muna magkapakabusog muna kayo sa larangan ng salitang banal upang maunawaan nyo ang gawain ito. At kapag naunawaan ninyo, mararamdaman ninyo, buhay ba ang Ama?
Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? At lagi niyong tandaan, hindi kayo pagsasabihan, kagagalitan, subalit paaalalahanan, sapagkat yun ang nararapat. Ang wika nga, naaayon sa lahat, ay kasuutan na dapat tinatama. Kapag eskwelahan ang tutunguhan mo, ano ang suot mo? Kapag opisina, yan, may tamang regulasyon sa kasuutan ng tao. Kaya, ang bawat araw, kung may tatama lang ng tao, ang kalooban ng Ama sa buhay ng bawat isa, wala ngang taong malilisya at mapapariwara. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Mateo. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot o iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, mga minamahal, maraming tao ang magpahanggang ngayon, hindi batid kung papaano ang dumulog at manalangin. Pagkahaba-habang litanya, pagkahaba-haba na pananalita na napakarami, gugugol ng napakaraming minuto, may dumadapa pa, paluhod-luhod, dapa ng dapa, ngunit ang puso naman ay marumi. Kaya lang umiiyak sa galit, hindi sa paglapit sa matapat na damdamin, sa kalooban ng Ama na nagahari siya at nadaramay siya, kundi nagngingit-ngit, kaya naiiyak, naiinis, ang dinudulog pala. Diyos ko, ba't naman hanggang ngayon di mo pa ako pinagbibigyan? Diyos ko, ba't hanggang ngayon di pa ako gumagaling? Diyos ko, ba't hanggang ngayon di nagbabago ang aking blank, 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 blank? Subalit, hindi niya tanungin ang sarili niya, ako kaya ay nagbago na? Yamang hinihiling ko na magbago ang anak ko, kung ang anak niya, ang asawa ko, kung ang asawa niya, ang hipag niya, kung ang hipag niya, ang bayaw niya, kung ang bayaw niya, ang pinsan niya, kung ang pinsan niya, ang kaibigan niya, kung ang kaibigan niya, kahit ni gustong magbago. Kahit sino pang gusto niyong magbago. Tanungin muna ang sarili. Ba't kaya hindi na gumaling ang aking si Juan, si Pedro na dinudulog? Ikaw ba, hinihiling mong gumaling si Juan, si Pedro na yung hinihiling? Magaling ka na ba? Hilingin mo unang gumaling ang pananampalataya mo. Hilingin mo ang matibay na pagtitiwala mo. Hilingin mo ang matapat mong pagsamba. Hilingin mo
ang kaaya-ayang gawa mo na maging kalugod-lugod ka upang sa bawat pagdulog mo sa hindi mo namamalayan, ibinibigay pala, hindi man sabay-sabay, may nauuna. Sapagkat alam ng Ama mo ang para sa iyo ngayon kung ano ibibigay niyang uunahin. Alam niya ang para sa gabi kung alin ang ibibigay. Alam niya ang para sa bukas mo, sa susunod pang araw, sa buwang nabubuhay ka, at taon na mabubuhay ka sa lupa kung ano babalangkasin niya. Kaya't unahin mong sabihin, patawarin ka sa iyong kasalanan. At ikaw rin naman ay magpatawad. At kung papaano mo ginawa ito, mararamdaman mo kung papaano ang sigla at galak ng puso mo nang magpatawad ka't madama mo pagpapatawad ng Ama na nagpatawad kang ginawa mo sa gusto niya. Hindi dahil napilitan ka, kundi ginusto mo, nanamnam mo, at sumuko ka mismo. Kaya may susuko mo na rin ganap kung ano ka at sino ka. At maliwanag din ang katotohanan, huwag mo akong iharap sa mahigpit na pagsubok. Kaya naman itong butihing Ama mo, nang dahil sa pag-ibig niya sa iyo, tandaan mo, hindi ka bibigyan ng pasanin mong hindi mo kakayanin. Sapagkat bago pa ito pinadala sa iyo, tinimtim niya muna at sinukat niya ang tatahakin mo kung hanggang saan ka makararating. Kaya naman, nang masukat niya tinimtim, at ibinigay niya sa iyo, alam niya yang kakayanin mo dahil kasama mo siya at niloob niyang mangyari at maganap ito dahil alam niya dumudulog ka, nananalig ka sa Kanya. Kaya huwag kang manisi ng kahit na sinong kapwa mo tao. At huwag kang maninisi kahit na sino pa. Kundi kung may hinihintay ka, wala kang dapat gawin kundi maghintay at magbata. At sa iyong pagbabata, pag sumikapan mo at pag sumakitan mo na ang pagdulog mo'y tapat mong kakamtin ang iyong hinihiling. Sapagkat alam mong matapat ang Diyos mong iniibig na iniibig kang higit sa iyong pag-ibig sa Kanya. Sapagkat nauna siyang nagmahal sa iyo at nang kilalanin mo siya, natutunan mo siyang mahalin, kaya't nang matutunan mo siyang mahalin, napadama niya sa iyo kung paano siya kahalaga sa iyo, kaya't matutunan mong pahalagahan bawat oras, segundo ng buhay mo. Upang kung papaano kanya pinahahalagahan at napahalagahan mo siya, makita mo ng maliwanag na katotohanan, siya pala ang lakas mo, siya ang sigla mo, siya ang kapayapaan mo, siya ang kagalakan mo, siya ang lahat sa iyo na kailanman di ka pababayaan. Sapagkat maliwanag ang katotohanan, kung hindi sa Kanya, wala ka sa ibabaw ng mundong ito. Kung hindi siya, wala kang hininga sa oras na ito. At kung hindi Kanya bibigyan ng buhay, wala kang buhay, anak niya. Kaya nga, kung ang pananalangin mo'y tapat at di lamang pansarili, matutuwa, malulugod siya. Kaaliw-aliw sa pananaw niya, sa pandinig niya'y kaaya-aya, sapagkat natutunan mong ibigin ang kapwa mo na iniibig din niya. Natutunan mong idulog sa Kanya ang mga mahal niyang kapatid mo sa Kanya bilang siya'y tunay na ama ninyong lahat na anak sa lupa. Mga mahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, ganang katauhan di mababaybayaan, ganang pagkatao'y walang may sisiwalat sa inyo, ganang hindi nyo nakita kung paano binaybay ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Alala umbaga, sa pagpikit mo't balintataw mo'y nabanaag mo'y liwanag, asahan mo ang hiniling mo't daing ay iyong nakamtan. Upang ang hinagpis mo sa iyong buhay ay maparam, patuloy mong kamtin at tanggapin niya o ngamang mapagmahal. At kung paano'y kay inaarugat pinangangalagaan, pangalagaan mo rin naman niya ang kanyang espiritong banal, upang sa iyong katawan ay ganap na manahan, maging templong tahanan, at di ka na mawalay magpakailanman.
Habang ika'y nabubuhay sa lupang ibabaw, ipadarama niyang siya'y buhay na buhay. At kung paano siya nagpapadama ng tuwiran, makilalang lubos nawa ng naghahanap upang siya'y ganap masumpungan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon, tapat at totoo ang Diyos na lumilingap, pagharian kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan. Ang Diyos na buhay ay dakila kailanman, ay di napaparam at mapaparam ang kanyang kalooban, na mainam, mabuti, at mapagmahal. Ang may pandama ay makadama. Ang may mata ay magliwanag, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Hiyamang kayo'y naririto, pag nilayan nyo, yaong mga tinuran sa inyo, sa isip at damdamin nyo, manahang totoo, yaong amang hindi nagsisilayan nyo, subalit binigay kanyang espiritu upang kayo'y handugan niya ng mabuting pandama, malinis na isipan, at buhay na pag-asa sa inyong buhay. Maliwanag na alay, yaong katotohanan, ang sinumang tumanggap ay makakamtan. Oh, taong aking mga mahal, magnilay kayo at magkulay. Anong pasubali ko, kayong naririto, ang mapalad na nakamtan nyo. Kung nagsusuri kayo at dumadama kayo, mararamdaman at makikilala nyo yung mainam na Ama na mabuti sa tuwina, ang handog niya at pangarap sa lahat, yaong tunay na kanyang liwanag, na di mamamatay at walang kamatayan. Espiritong banal sa tao ay ibinigay, ang tumanggap ay magliliwanag. Yaong kaisipan na nadidimlan, payapa ay tuwirang kakamtahan, lilinis ang ganap, damdaming narumihan, nadulot ng sakit, buot galit, hinanakit, inggit, selos at pagdaramdam. Bubuhayin niya yaoy pagmamahal, upang makilala, damat na madama, yung amang mapagkalinga, mapagmahal sa lahat tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam.
na. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba siya? Sapagkat siya'y dakila, tapat, at magpakailanman ay di mapaparam. Inyong pakinggan kung gaano kahiwaga ang gawa ng Amang dakila. Mula sa Eklesiastiko. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghang, Elias ang gumawa. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay, inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika. At pinapunta mo sila katulong sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniyakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo. Lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw. Para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga nakakakita sa iyo at yung mga namatay na umiibig sa Diyos sapagkat kami rin ay mabubuhay. At kung binabaybay ninyo ang istorya ng Kristo na binaba, wala ngang pagkabula ang salita. Sa takdang araw, muling babalik si Elias. At yaon na nga ang pinatotohanan sa nagniningas na kaputian, sa nagniningning na kaputian, sa kalagitnaan ng tagapagligtas at manunubos ng Israel, na mga anak ng Ama sa lahi ni Abraham, mga lahi ni David, na magpahanggang ngayon, walang tinutupad at tutup din, kundi ang naunang mga aral na magpahanggang ngayon ay binubuhay at mabubuhay sa mga anak ng Ama na tumatalima, sumusunod, nagsasabuhay at nagtitiwalang lubos. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaog baga mga iniibig ko at minamahal tuwina, sumainyo ang kapayapaan. Ang talaan ng kaganapan ng mga istorya ng mga ninuno nyo, di man maitala ngayon ang kaganapan sa buhay nyo, subalit, kayong mga natuto, nakakilala sa pamamagitan ng mga istoryang binabaybay na ito sa inyo at nagising kayo sa katotohanan at namumulat kayo sa katotohanan, magalak kayo at magpugay sa Ama, sapagkat niloob niya nang damdamin nyo'y napukaw niya at ginising ang mga diwa nyo upang sidla ng karunungan at kaalaman kung paano nyo siya kikilalanin at tatanggapin upang makapagsabuhay kayo sa kanyang mga aral. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya nga sinabi niyang maliwanag, ang buhay na patutuo ko ay ang mga ninuno nyo. At ang bawat patutuo ko ay katotohanan ng naganap ito. At walang magpapatotoong hayop, halaman, isda sa inyo, kaya ang Espiritu ko ang gagamit sa tao.
Kaya't ang bawat ginagamit na katauhan, dooy namamangha ang mga nakikinig ngang totoo. Subalit sa baliwala, walang saysay ang mabuting balita. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, kung saan naaaliw ang damdamin mo, doon ginagawa ng katawan mo. Yaon ang gagawin ng katawan mo. Kaya't kung ang naaaliw na puso mo sa damdaming kaloob ng Ama, ang hinahanap mo'y aral niya. Kaya kung naaaliw ka sa damdamin mo ang mga aral na totoo, tuwang-tuwa ang Ama sa iyo, yamang kaangkop sa damdamin mo ang damdamin niya. Kaya naman kayong mga naaaliw sa damdamin niyang kaloob sa inyo ay nabahagi ang kaloob na totoo, hindi kayo kailanman dapat matigatig mabahala sa buhay nyo, sapagkat kung papaanong hiwag at himalang naganap sa mga ninuno nyo, maaring ipatupad din naman sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran. Si Elias hindi magaganap ang naganap sa kanya kundi siya nakipagtotoo, kundi siya sumunod, kung hindi siya nagbata. Si Eliseo hindi magaganap ang mga tinuran sa kanya na matutupad at magaganap kung tumalikod siya at hindi tumupad. Kung magkagayon nga at nais niyong matupad sa inyo ang layo niyo at hinihiling niyo sa Ama, anong marapat niyong gawin at tupdin? Tumupad din kayo sa kanyang layunin at hangarin kayo'y maging totoong anak nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, katulad ng awitin, na sa tuwin ay inaawit, na sa isip lamang, doon nananahan ng takot. Kaya kung ito ang laman ay salitang banal, hindi mananahan ng takot na tao ang natatakot at demonyo ang mananakot, kundi Ama na nagpapaalab ng tapang at sigla para ikay aliwin at pasayahin. Isipan mo ay aliwin, damdamin mo ay aliwin sa mga aral niyang makatotohanan, sa gawa niyang kay inam at sa mga pangitain mong marapat mong dapat na sa araw-araw ay iyong isipin. Mga minamahal, ang kabutihan ng Ama kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Kaya awitin nyo nga ang sa takot lang. Tayo. Huwag kang matakot. Hindi ka pa mamamatay. Tingnan nyo ang unang nabunot, kung ano ang nakatala sa umaawit na yaan. Sapagkat dyan siya laging nakaupo. Oras na. Tingnan nyo uli ang pangalawang nabunot. Kung saan ka pupunta. Patotoo lamang. Tingnan nyo muli kung ano ang nabunot. Oras na mag-ipaka ng pasya. Oras na magbago na ng pananaw kayo. Sa isip nyo'y
manahan na mabubuting aral ng Ama. Tama na, tugot na, mga di dapat sa isipan. Tama na, tugot na, damdamin na, walang kasing saya. Kung ang Ama ang iisipin, lumbay ninyo ay papawiin. Pagkat ngayon, tuwang-tuwa siya sa alay mo, sa mahal na kapatid mo. Yan ang pangarap niya, ang makita ka't masilayan niya. Patotoo lamang na di mamamatay ang dulot ng mabuti ng Ama. Halina kayo, magnilay, magbulay at magtangtong tuwira. Bawat araw, damuhin nyo paghahari ng Ama sa buhay nyo. Tama na, tugot na, bawat araw magnasa na, nang kayo'y naging maligaya, pagarian kayo niyong Diyos Ama. Tama na, tugot na, paghahari ng Ama'y kamtin, sa puso nyo'y manahan na, doon sa inyo ay kamtin na. Walang hangganang pagmamahal niya, walang katapusang paglingap niya. Tama na, mga minamahal, mag-aral na ng marapat pina. Tama na, basahin mo anak yan. Tugot na sa lahat ng aral ng Ama, tanging ikaw nakababatid niya. Kung anong marapat na alay ko, tama na, tugot na, magnilay at magbulay na. Ang aral ay sikapin na, madaman niyong ganap sa puso niyo. Tuloy mo. Kung daay titiyak at ang ulo'y laking likha, damhin mo at upos na ang oras mo. Bawat araw, mithin nyo, sunding ganap nyo yung Ama. Sa aral niya na maina, kailan may di kayo iniiwan. Mas marami, mas mabuti kung gagawin nyo ay tumpa. Ang itatanim nyo ay maganda, mag-aani higit kayo sa handog niya, sa alay niya, sa aral niya at pangaral niya, sa turo niya at katuruan, sa layon at nasa niya. Naririto di napaparang, sa sanlibutan ay nananahan. Liwanag na walang kamatayan, tanggapin nyo, kayo'y masisiyahan.
Tama na, tugot na, bilang tao niyong kaisipan, upang kayo'y mapayapa, mapatag na bawat araw. Maging gabi man inyong damhin, amay sa inyo'y di nawawalay. Patuloy na kayo'y naakay sa landasin niya na mainam. Tama na, tugot na, kamting ganap iyong ama. Tama na, tugot na, payapain, ganap ang isipan. Payapa na inyong makakamtan ang buhay na masaya at maligaya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Pagbilang tao ka, kasalukuyang kang nananahimik, biglang papasukin ka ng mapanggulong, mapanginis. Anong gagawin mo nun? Hoy! Huwag mo akong bagabagin. Ako'y hindi makikinig sa'yo. Sa isip lang ito. Anong gagawin ng demonyo? Ha? Gawin nyo yan nang kayo'y iwanan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh. Minsan may tinago kayo. Nang buksan nyo, walang laman. Nakita nyo, puro butas. Nakapasok pala'y langgam. Eh, ganyan din ang inyong isip. Pag masyadong abala sa iba't ibang iniisip, napapasok kayo, hindi nyo alam. At nang hindi na siya lumabas, nang magising kayo, hirap na hirap kayo makatakas. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nakuha niya na palang lahat ang inyong pananampalataya. Nakngat-ngat na pala lahat ang inyong pananalig. Naipong lahat sa Kanya. Walang natira sa Ama. Kaya bandang huli, nalalambot ako. Sabi mo pa, kung hindi ka ba naman nagpatumpik-tumpik, agad kang nagising at gumising, de sana inagapan ka ng Ama, hindi ka naagaw. Kaya magising kayo sa katotohanan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Laban habang humihinga. Ano? Dito walang kapsula. Dito walang tableta. Ano? Pero may candy. Makadagdag lakas sa'yo. Ano na? Kaya sa inyong lahat, may narinig ba kayo? May natutunan ba kayo? May matututunan pa ba kayo? Ay, salamat. May narinig ka ba? May natutunan ka ba? O, di ba? Kaya, hindi ako naniniwalang hindi ka nakakaunawa eh. Ako nananalig na may pangunawa ka eh. Kaya alam ko may pangunawa ka, no? Sige, kainin mo ito. Makakabusog ito sa'yo. Ngayon, lagi mong tatandaan, hindi ka nag-iisa. May kasama ka.
Kaya nga, hindi ka nag-iisa. Sino kasama mo? Eh, oo nga. Sino ang ibang kasama mo? Ayun, aeroplano. Lipat. Kasama ka. Maliban sa kanya, sino pa kasama mo? Yung Diyos hindi mo kasama. Ayun, kasama niya. Natumbok din. Oh. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin ang gapin. Alam may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ay, manalig, bumabalandra sa inyo pumupunta, no? Mangkinatang gapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw sa inyo'y may nakalaan. O, basket, gusto nyo? Lagi pong tatandaan, ang Diyos ay buhay. Paano mong napapatotohanan siya'y buhay kung wala kang pagtitiwala sa Kanyang siya'y buhay sa iyong buhay? At kung naniniwala kang siya'y buhay, alam mong kikilos siyang buhay sa iyong buhay. At kung nagtitiwala kang siya'y buhay na buhay, at pagtitiwalaan mo siyang buhay na buhay, sigurado may buhay siyang magagawa sa iyong buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, kailangan muna ang mabuhay ang pagtitiwala, ang paniniwala, ang pananalig, ang pagtanggap, upang ang pag-asa mo ay mabuhay ding ganap. Pagpalain kayo. Kabilis naman ka. Katagal lumabas tapos niratrat. Alam niyo po, pagkahaba-haba man ang salita, kung walang titimo sa diwa, ito'y baliwala. Subalit maiksimang mga kataga, kung ninamnam nyo at pinasok nyo sa inyong isip at pinagnilayan nyong ganap, magkakaroong kabuluhan sa buhay nyo'y mabubuhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo, may bukas pa.
Ay, kabilis naman Eka. Ano po, mayroon po kaming assembly meeting ngayon ng mga alagad at caps, kaya mga IT team, choir. Kaya kung kayo po naman ay napakababait, talaga naman pong may pangunawa kayo, ano po? Ano po? At may sakit pa ba kayo? Ba, ang sakit hindi tinatanggap yan. Tinatakwil yan. Hindi minamahal yan. O ikaw? Mas mapaka-imposible ni nangyari. Ito, napakasimple. Huwag kang mag-isip at mawawala yan. Pasumpong-sumpong din ang pag-iisip mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Aba, hindi kayo naniniwala nun? O subukan nyo mag-isip araw-araw. Ba't po hindi kami mag-iisip, may isip kami na may hindi abnormal? Tama! Walang taong hindi nag-iisip. Kaya lang kung alam mong hindi tama iniisip mo, ba't iniisip mo na ng iniisip? May isip ka ba nun? Ay, wag po kayo magagalit. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nagpa-doktor ka. Napakabait na doktor mo, espesyalista. Sabi sa'yo, oh, Mrs., nandito ka na naman. Talagang mahal na mahal mo ako, no? Pinayayaman mo ako. Oh, ako, Eka, naaawa na sa'yo kasi gumagastos ka ng gumagastos. Bakit ba Eka, nandito ka na naman? Hindi ba Eka, sabi ko sa'yo, ang gamot lang sa'yo, huwag kang magagalit. Kabait ng kanyang doktor. Ang sagot pa sa supladang, anong magagawa ko Eka? Hindi Eka mapigilan ng galit kasi Eka, ginagalit Eka ako ng aking asawa. Ganun ba Eka? Sige Eka, dahil mahal ko ang pera mo, sige, balik ka na Eka, nang balik ha. O sino may kasalanan? Sino? Pagkatapos sasabihin, walang hiya Eka, yung doktor na yun, hindi na ako napagaling. Sino walang hiya? Siya o ikaw? Huwag kang magagalit! Buhay ba ang Diyos? Nagbalik na naman. Iba namang kaso. Oh, ba't Eka, naririto ka na naman? Kasi po sumumpong na naman po Eka, yung vertigo ko hindi po ako makabangon. Hindi ba Eka, bawal sa'yo? Sabi ko sa'yo, huwag ka Eka ang nagbabasa ng gabi. Kasi Eka, yung mata mo na po persa. At yung isip mo Eka, huwag mo masyadong gamitin. Kasi Eka, pagod na utak mo. Paano ko Eka ang iiwasan ng magbasa? Eka, ako'y teacher. Gagawa ng lesson plan. Gagawa Eka ako ng ganyan. Gagawa ko. O sige, gumawa ka na lang ng gumawa. Baka sa kakagawa mo bukas hindi ka na makagagawa. Baka buhay ka ba? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kung minsan ay paalalang nakakatuwa kung matutuwa ka. Ngunit kung hindi mo tatanggapin, magagalit ka. Maiinis ka sapagkat para kang tinutuya. Ngunit kung makakaunawa ka, paalala lang, mahal ka Dahil sa pagmamahal sa'yo, paalalang mabuti, patuloy na sinasabi. Kung hindi ka ba naman mahal, di bahala ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Saan magmumula ang mga ginagawang ito? Kung walang malasakit sa'yo ang nagsasabi, ba't sasabihin pa, di pabayaan ka ng mamatay? Buhay ba ang Ama? Ngunit dahil mahal ka, sinabi sa'yo, ano ba iniisip mo? Kasi po Eka, wala akong pera. Nung iniisip mo ba'y pera, dumating ang pera? Hindi nga po. Sinong walang pera? Na dumating ang pera. Nang inisip niya, nang inisip ang pera. Hindi ko po Eka alam. Naku Eka, wala ka ba Eka ang isip? Mayroon po. Anong iniisip mo? Pera po. Bali-baligtarin mo man ang tanong, pera pa rin ang sagot. Ni hindi masabing Diyos ko. Pera ang kailangan ko. Ngunit ikaw ay naririto. Tulungan mo akong malutas ang kailangan ko sapagkat ikay buhay naman sa puso ko. Baka sabihin sa'yo ng ama mo, sige anak, manahimik ka bukas may pera ka. Buhay ba ang Diyos?
Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naku, napakasinungaling eka na nga po kunching na yan. Sana naman eka magmumula yung pera. Ikaw pala'y pilosopo eh. Hindi pala totoong nananalig ka. Hindi ka pala totoong nananampalataya. Paano ka ba sumasamba? Kapag sinabi mo pang, Diyos ko po, pagalingin mo ako. Hindi ka pala naniniwalang pagagalingin ka. Ba't magpapadiyos po ka pa? Di wag ka na lang magpa-Diyos po. Pabayaan mo na kung di ka gumaling. Humihiling ka, nananalangin ka. Ayaw mo namang maniwalang pagagalingin ka niya. Ba't tumudulog ka pa? Ganon din sa pera. Kung naniniwala ka, sa pagdulog mo may impormasyon ng maganda. At sa pagdulog may kumikilos na ang ama mo. Abay sigurado, 20 lang kailangan mo, binigay 100 sa'yo. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Yan ang buhay na pananampalataya. Yan ang buhay na pagtitiwala. Yan ang buhay na pag-asa. Hindi yung humiling ka. Kung umiiyak ka ng lumuhod, kapag tayo mo umiiyak ka pa rin, ba't dumasal-dasal ka pa? Dapat pag lumuhod kang umiiyak, pag tindig mo nakatawa. Dahil alam mo ang Diyos mo, buhay na buhay sa'yo. O tao, magnilay ka nga. Magnilay nga kayo. Paano naman ang nangyari sa pagdasal mo? Kaya walang nababago sa puso mo. Lumuhod kang may galit, tumindig kang may galit. Paano kanyang pagbibigyan? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Ba't ganyang magsalita nga po kunching na yan? Pag ganyan-ganyan pa, pasigaw-sigaw pa. Sige, ganito na lang. Lumuhod kang may galit, tumindig kang may galit. Ano tuod? Mga minamahal, lagi niyong tatandaan, sa pangungusap man, dapat may aksyon. Kaya yung salita ng ama, binigyan niya ng aksyon, gumawa siya. Kaya kayo, gumawa sa salita niya, magsabuhay ng gumawa din siya. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang Kristo? Buhay ba ang Espiritu? Abay, kung buhay ang Ama, Anak at Espiritu Santo, humayo kayo. Taglay ang liwanag at galak sa puso nyo. Umasa kayo. May bukas pa. Wala nang antipolo. Baka may pumunta na naman sa antipolo. Kaya, maupo na lang kayo. Kung gusto nyo kumain, kumain muna mga lingkod. At kayo naman, hindi kayo maglilingkod at di kayo lingkod. Kaya uwi na muna. Bakit? Meron pong meeting kami. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung hindi ba kayo nagpunta rito, nabubugnot ka kanina, ngayon natawa ka. Yung pagtawa mo na yan, nakadagdag ng lakas mo. Yung pagtawa mo na yan, nakabanat ng ugat mo. Yung pagtawa mo na yan, nakaalis ng stress mo. Yung pagtawa mo na yan, nakadagdag sa buhay mo. Bukas, tatawa ka ng tatawa. Huwag lang luka-luka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, umayo kayo sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Manalig kayo't ang kinina, ang dinulog nyo'y nasa inyo na. Kung di kayo mag-aalinlangan, pakikita ng Ama, buhay na tinawagan nyo siya. Tayo na, mga mahal ko. Wala nang bendisyon.